Kasalukuyan is ando dun po siya sa traffic sector 6 natin. Inaantay po na maayos yung mga documents para ma-inquest po siya. Reckless imprudence resulting in homicide po. Driver na nakabundol sa nahulog na estudyante mula sa Fernando Po Junior Station. Posibleng kasuhan ayon sa Quezon City Police District. It's not improving our relationship with China na ano na nga, kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water in the fire, is added fuel to the fire. So I think kung mas maganda, kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the Coast Guard. Tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, dapat nang palitan ayon sa isang senador. May target tayo para hanggang kailan natin kakaya mapulitan yung mahigit 2,000 na business. Hopefully, mapuno na natin this year. Mga bakanting posisyon sa Department of Public Works and Highways, inaasahang mapupunan lahat ngayong taon, ayon kay Secretary Vince Dizon. Kung yung mga nagnanakaw nga ng lotion, kinikulong natin sa Quezon City Jail ng 6 na buwan, ito, bilyon-bilyon ng kinita, daan ng pinatay. Dapat naman managot siya. Hindi naman pwedeng, porque may pera siya, makakawala siya habang buhay. Reward o pabuya sa sino man makapagtuturo para maaresto si Atong Ang. Dinagdagan pa ng Department of the Interior and Local Government. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Posibleng maharap sa reklamo ang driver ng kotse na nakabangga sa estudyante na umunay tumalon sa Fernando Po Junior Station ng LRT sa Quezon City kahapon. Nangako naman ang Light Rail Manila Corporation na muli nilang pag-aaralan ang umiiral na safety protocols na kanilang ipinatutupad upang maiwasan ang katulad na insidente. Ito ang balita ni Benedict Samson. Kasalukuyan is ando dun po siya sa traffic sector 6 natin. Inaantay po na maayos yung mga documents para ma-inquest po siya. Reckless imprudence resulting in homicide po. Inihahanda na ng Quezon City Police District ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa driver ng kotse na nakabundol sa estudyante na nahulog mula sa LRT Line 1 Fernando Po Junior Station kahapon, bandang alas 10:30 ng umaga, February 11. Sa inilabas na pahayag ng Light Rail Manila Corporation, sinabi nitong tumalon umano ang lalaking estudyante mula sa platform ng naturang istasyon at nahulog sa EDSA. Sakto namang dumaan ang itim na kotse at nabundol ang biktima matapos ang pagkahulog nito. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, wala umanong nakikita ang pamilya na kakaibang ikinikilos ng binatilyo bago ang insidente. Pero initially, nagsabi sila na wala naman silang nakitang problema nung bata for the past days. Parang masaya daw po yung bata, so wala silang nakikita na may problema siya. Yun palang din ang nabanggit po ng kanyang pamilya. Bukod sa pakikipagtulungan sa gagawing investigasyon, nangako ang LRMC sa QCPD na ire-review nila ang mga umiiral na safety protocol na kanilang ipinatutupad sa bawat istasyon. Magsasagawa din daw po sila ng review sa kanilang mga safety protocols upang mas mapalakas yung seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Muli ring nagpaalala sa publiko ang LRMC na sundin ang mga ipinatutupad na safety rules and regulations sa mga istasyon ng tren. Nagpaabot na rin ang pakikiramay ang LRMC sa pamilya ng nasawing estudyante. Kaugnay nito, nananawagan ng QCPD sa publiko na iwasan ang magpakalat ng maling impormasyon na hindi naman makatutulong sa ginagawa nilang investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuluyan nang sasampahan ng formal na reklamo sa Office of the Ombudsman
ng Department of the Interior and Local Government ang mga tiwaling opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, gagawin ang paghahain ng kaso laban sa 40 kawani ng ahensya sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Dito talaga sa BFP, habang kaya ka isahan, iisahan ka. Pero hindi nila ako kayang isahan habang buhay. Hindi umubra ang pagsusuot ng body cameras laban sa katiwalian sa Bureau of Fire Protection. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nakahanap pa rin ng paraan ang mga tiwaling tauhan at opisyal ng BFP para sa kanilang mga modus operandi. Nabisto mo na ito na magsagawa ng backtracking ang DILG. 99% may complaint pa rin. Alam nyo bakit? Kasi ang nangyayari ngayon, nauuna ang nagbebenta ng fire extinguisher. Dadating sa loob ng lugar ng, sa loob ng tindahan, sa loob ng clinic, sa loob ng negosyo, sasabihin nila, oh, parating na ang fire inspector nyo. Bumili na kayo sa akin, ako na bahala, papasa na kayo kagad. 99% tried to game the system. Ni-reverse nila ngayon. Imbes na mauuna pang fire inspector, nauna ngayon na nagbebenta ng fire extinguisher. Kaugnay nito, 40 tauhan at opisyal ng BFP ang sasampahan ng reklamo sa Ombudsman sa susunod na linggo. Kabilang ang kasalukuyang hepe nito na si Chief Fire Director Jesus Fernandez at ilang retiradong tauhan at opisyal ng BFP. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga nabanggit na BFP officials. Hindi rin aniya ligtas ang mga naging miyembro ng Bids and Awards Committee mula taong 2014 hanggang 2025. Dito sa BFP kasi, cancerous ang corruption. Pagpasok mo pa lang, babayad ka ng 500,000. Kung wala ka pang bayad, ibabawi mo yan sa fire inspection o sa anumang kotong nyo. So it becomes systemic, structural. The entire organization has been affected. So it will take time bago maayos namin to, but slowly we're getting there. Ayon kay Secretary Remulla, umpisa pa lamang ito ng pagpapanagot sa mga tiwaling tauhan ng BFP. Nasa 1,000 opisyal at tauhan ang nakatakda pa nilang kasuhan. Mahuhuli ko rin yung mga yan. Kawawa naman ang mga negosyante natin. 99% of the employers of the Philippines are small and medium-scale businesses. 100% of them are victims of the BFP. Kailangan matigil na to, and I will not stop hanggang mapigilan natin natin. Ayon kay Secretary Remulla, agad nilang aalisin sa pwesto ang mga tauhan at opisyal ng Bureau of Fire Protection pagkatapos nila itong sampahan ng reklamo sa Ombudsman. Yes, they will be put under preventive suspension. Papayal namin sa Ombudsman ng kaso nila. Then they will be heard. They will have the day in court, pero kakasuhan na sila at they will be recommended for replacement already. Sinabi rin ng kalihim na nagrekomenda na siya ng 3 pangalan sa Pangulo para pamiliang papalit sa hepe ng BFP. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng ikalawang Campus Career Caravan ng Department of Public Works and Highways ngayong araw sa Maynila. Layon nitong makahikayat ng mga kabataan na magtrabaho sa ahensya upang mapunan ang mga bakanteng posisyon sa DPWH. Ito ang balita ni Jed Naresina. So may target tayo para hanggang kailan natin kaya mapunuan yung mahigit 2,000 na vacancy. Hopefully, mapuno na natin this year. Patuloy ang paghikayat ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga kabataan na maging bahagi ng reformang ginagawa ng ahensya. Ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng job fair sa iba't ibang universidad. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon,
mayroong halos 2,000 bakanteng posisyon sa ahensya sa iba't ibang lugar sa buong bansa na target nilang mapunan ngayong taon. Kabilang narito ang mga bakanteng posisyon para sa mga engineer. Bahagi ng permanent positions na inaalok ng DPWH ay ang Engineer 2 at mayroon ding Contract of Service position para sa pagiging Project Evaluation Officer. Bukod sa engineers ay binuksan din ng ahensya ang mga bakanteng posisyon sa Accountancy Department dahil ayon kay Secretary Dizon, bukod sa kailangan nila ng mga matitinong accountants ay marami rin talaga ang nawala. Nakakatuwa nga eh. I was telling the Dean of Accountancy, si Doc Joy, na ma'am, kailangan talaga namin ng mga accountant na matitino. Kasi, alam mo naman, yung mga kalokohan, hindi pwedeng walang mga finance na kasabwat. So, kailangan talaga matitino yung mga accountant natin. At saka ang problema, marami ding nawawala. Marami tayong vacancies for accountants eh. No? So, we really need them. Kabilang sa mga ito, ang Accountant 1 at 2, gayon din ang Administrative Officer 1, 2 at 5. Isa si Jmar Tejero na Certified Public Accountant na nagtapos noong nakaraang taon sa mga nagbabakasakaling makapasok sa ahensya bilang accountant. Aniya, gaya ng panawagan ni Secretary Dizon, nais niyang maging bahagi ng reforma upang maibalik din ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Na-train kami sa pagkakaroon ng integrity. And kasi ang one of the main purpose ng mga CPA is to gain the public trust. So, dating ko yung DPWH ngayon, since maraming issue ng corruption, mas okay rin yung mga CPA na maging part ng DPWH. Bukod sa mga bagong empleyadong kukunin ng DPWH, ayon kay Secretary Dizon, ang mga bakanteng posisyon sa ahensya ay bukas pa rin sa mga kasalukuyang empleyado. Sila ang bibigyang prioridad, lalo na ang ngayon ay nasa ilalim ng job order status. Marami din doon within, ipopromote natin from contractual to permanent. Pero marami din naman ngayon na pwede din silang maging project or evaluation officers na contractual muna. No, kasi typically naman sa DPWH, contractual muna, gagawin na hindi pa pumapasa ng board. Bukod dito, bukas din ang ahensya sa mga fresh graduate o sa mga kukuha pa lamang ng board exam para maging ganap na inhinyero. Isa na rito si Luis Talagtag na nagtapos noong 2025 at nakatakdang kumuha ng pagsusulit ngayong taon. Ayon kay Luis, labis siyang na-inspire kay Secretary Dizon kaya nais niyang makiisa sa adhikain ng kalihim na linisin at baguhin ang imahe ng ahensya. Dati ko pa fina-follow si Secretary Dizon sa DOTR pa lang yan. So nakikita ko yung kung paano siya mag-handle ng sa government talaga. So nung lumipat siya sa DPWH, parang mas na-inspire ako mag-try sa DPWH through him. Sa tala ng DPWH, higit 400 aplikante ang nakilahok sa ikalawang job fair na ginanap sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, magpapatuloy pa ito sa iba't ibang eskwelahan at universidad sa buong bansa. Ang susunod na job fair ay gaganapin sa Batangas State University sa darating na February 3, 2026. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas magandang palitan na ang tagapagsalita ng Chinese Embassy sa bansa. Ito ang inihayag ni Senator J.V. Ejercito sa gitna ng palitan ng may init na pahayag sa pagitan ng miyembro ng Senado at ng naturang Chinese diplomat. Tinawag naman ni Senator Raffy Tulfo na balat sibuyas ang China. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. You should not be hostile. Nandito sila sa host country. They've been very hostile against the officials of our government.
Dapat pinabubuti ng embahada ang relasyon sa host country o bansang kinaroroonan nito. Ito ang binigyan diin ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito matapos ang tila walang tigil na pambabatikos ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Ji Lingpeng. Partikular ito laban sa mga opisyal at ahensya ng Pilipinas. Kamakailan, tinuligsa ng Chinese diplomat ang Senado at mga senador, lalo pa nang magsimulang isulong ng institusyon ang pagkondena sa mga nauna niyang pahayag. Sa isang pahayag para kay Senate President Vicente Tito Soto III, pinuna ni Ji Lingpeng ang pagsasalita ng ilang senador sa plenaryo laban sa mga Chinese diplomat. Gayon din ang pagtuturing ng mga senador sa China bilang isang bully at tinawag pang bad guest o troll farm ang naturang embahada. Paliwanag ni Senator Ejercito, wala pang 2 buwan ang Chinese ambassador ngunit marami na itong nakakaaway. It's not improving our relationship with China na kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda kung papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Ayon pa kay Senador JV, gusto ng Chinese Embassy na irespeto sila, ngunit marapat lang din nilang irespeto ang mga opisyal ng Pilipinas. Exhaust all diplomatic means, kailangan madaan sa pag-uusap. Hindi naman natin kaya ang China, superpower sila, third world na tayo. But we just have to make a stand and fight for what is duly ours, and sabi ko, sovereignty natin, it's worth fighting. Sang-ayon naman si Senador Raffy Tulfo na palitan ang kasalukuyang Chinese Embassy spokesperson. Kumpara sa mga nagdaang kinatawan ng China na naitalaga sa Pilipinas, masyado anyang sensitibo at agresibo si Ji Lingpeng. Parang balat sibuyas and agresibo siya sa kanyang mga aksyon. Yung kanyang reaksyon sa mga developments, sa mga nangyayari dito. I think, maybe, wala naman akong recommendatory power o wala akong authority para sabing palitan. Pero it will be best for the interest of the Chinese and Philippine relationship na siguro magkaroon ng bagong ambassador. It will help a lot. Inilahad rin ng nakatatandang Senador Tulfo ang kanyang saloobin kaugnay ng mga ipinapakita ng China laban sa bansa. Well, ang mahirap kasi sa China, napaka-sensitive nila. Samantalang silang aggressor dito. Sila nga yung nangaharas ng ating mga mangisda, pati ating mga taga-Philippine Coast Guard. Sila ang nambubuli, sila nag-water cannon sa atin, and yet nakuha pa nilang maging sensitive. Dagdag pa ni Senador Raffy Tulfo, wala siyang naririnig na pananakot ng sino mang senador laban sa Chinese Embassy gaya ng pahayag ng kanilang tagapagsalita. Hindi rin anya layon ng resolusyon ng Senado na takutin ng sino mang miyembro ng embahada. Mungkahi ni Senador Raffy, dapat umupo at mag-usap ang mga embahador ng China sa Pilipinas at ng Pilipinas sa China kasama ang Department of Foreign Affairs. Ito ay upang malaman kung ano ang dapat gawin para anya humupa ang tensyon mula sa magkabilang panig. Partikular na anya kung ano ang dapat na obserbahang protocol upang hindi na magkaroon ng ganitong klase ng gusot. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking tulong ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Department of Public Works and Highways kay Secretary Vince Dizon. Partikular na dito ayon sa kalihim ang ginagawang investigasyon kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pero malaking bagay yun. No? Pero, syempre, the more na mga katulong, the better. Hindi natatapos ang tungkulin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagsusumite ng kanilang accomplishment report kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, magpapatuloy ang ginagawang field validation ng ICI. Katulong ang ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ay kahit ang chairman na lamang nito na si dating Supreme Court Justice
Andres Reyes ang natitirang miyembro ng komisyon. Ang pagkakaalam ko naman na even if the ICI is wrapping up, the technical team composed of the PNP, AFP, NBI, COA, and other agencies, tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy-tuloy pa rin. And their work with General Azurin continues. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng Office of the Executive Secretary ang naturang report. Kinilala rin ni Secretary Dizon ang naiambag ng ICI sa pagkalap ng mga impormasyong may kaugnayan sa flood control project scandal. Malaking tulong aniya ito dahil sa lawak at dami ng mga proyektong kailangang suriin at i-assess. Hindi aniya ito kayang gampanan kung DPWH lang na mag-isa ang gagawa. Binigyang diin din ng kalihim ang kahalagahang mabigyan ang Office of the Ombudsman ng sapat at matibay na mga ebidensya na kanilang magagamit sa pagsampa ng kaukulang kaso sa mga individual o opisyal na sangkot sa nangyaring anomalya. Importante ngayon is we really need to focus on providing the Ombudsman with enough evidence to file, not only to file cases, but to win cases, to convict people. Sa kabuuan, nakapagsagawa ang ICI ng 32 pagdinig. Nasa 16 na rin ang nagawa nilang site inspection sa buong bansa. Nakatulong din ito sa pag-freeze ng nasa 6,692 bank accounts. Sa bahagi naman ng DPWH, tiniyak ni Secretary Dizon na nagpapatuloy ang kanilang operasyon, lalo na ngayong 2026 na nakatutok ang kagawaran sa mas maayos na implementasyon ng mga proyekto. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pabibilisin pa ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa mga hinahawakang kaso sa inilabas na Administrative Order No. 1 o Revised Rules of Procedures ng ahensya. Kabilang sa mga nerebisa ay ang panahon para sa fact-finding investigation. Mula sa dating 6 na buwan hanggang 1 taon na fact-finding, pinaikli ito sa 60 araw. Bunso nito ang mga tinatawag na complex cases ay maaaring tumagal na lamang hanggang 90 araw o 3 buwan. Binigyan din na dapat tiyakin munang mayroong prime facie evidence o paniniwalaang sapat na ebidensya bago magsampa ng kaso sa korte. Magiging epektibo ang revised rules of procedures ng Ombudsman sa darating na February 26, 2020. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Naihahatid ng ating global correspondent na si Mavian Dog mula sa Brisbane, Australia. Naniniwala si Taiwan President Lai Ching-te sa matibay na ugnayan ng kaniyang bansa sa Estados Unidos sa gitna ng tumitinding banta mula sa China. Giit nito ang kapayapaan sa Indo-Pacific ay nakasalalay sa malakas na depensa at matibay na kooperasyon ng mga kaalyado. Ito ang balita ni Amiel Pascual. 我们认为，川普总统正在进行一场艰巨的和平工程。短期内要兼顾美国的利益，也要阻止中国对外扩张。 Kumpiyansa ang Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te na mananatiling katuwang ng Taipei ang Washington sa pagpigil sa lumalawak na impluwensya ng China. Ito ay sa gitna ng patuloy na banta ng Beijing at paghiit ng Taiwan ay bahagi ng China. Ayon kay President Lai, naniniwala siyang hindi nag-iisa ang Taiwan at hindi sila maaaring gawing pain sa negosasyon ng malalaking bansa. 贸易的竞争当中，中国有求于美国的多，美国有求于中国的少。 美国没有必要把台湾当作筹码来跟中国进行对谈。 Kaugnay dito, umaasa siyang maaprubahan ng parlamento ang karagdagang pondo para sa depensa na aabot sa bilyong-bilyong dolyar na karamihan ay para sa pagbili ng mga armas at pagpapalakas ng kakayahang militar ng isla. Sa kabilang banda, patuloy ang pag-igting ng military repression ng Beijing na halos araw-araw ay nagpapalipad ng mga eroplano at nagpapatrolya ng mga barkong pandigma sa paligid ng Taiwan Strait.
Para kay Lai, ang tanging paraan upang maiwasan ang digmaan ay ang pagpapakita na handa ang kanilang depensa sa anumang oras. 任何时候，我们都必须要有能力嚇阻中国的侵略。也就是说，我们想要达到任何一天对中国来讲都不是侵略台湾的好时机，这样才有办法确保台湾的安全跟印太的和平稳定。 Babala pa nito na hindi lang sa Taiwan matatapos ang ambisyon ng China. Posible rin umanong sunod na gawing target ng China ang iba pang bansa sa rehiyon kasamang Pilipinas sakaling mabigo ang Taiwan na depensa ng kanilang sarili. 也就是说，台湾一旦被并吞，下一个受到威胁的国家就是日本、菲律宾、印太的国家，在下一步就会影响到美洲跟欧洲。 Nauna nang nagpahayag na matibay na paninindigan si Japanese Prime Minister Sanee Takaichi na posibleng kumilos ang Japan sakaling atakihin ng China ang Taiwan na nagpatindi ng tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing. Nagbabala rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi may iwasang madamay ang Pilipinas sakaling sumiklab ang digmaan sa Taiwan dahil sa lapit ng lokasyon nito at presensya ng mga base militar ng Amerika sa bansa. Dahil dito, iginit nila na mahalaga ang pagkakaisa at kooperasyon ng iba't ibang bansa upang matiyak ang kapayapaan at mapigil ang China sa nais itong pananakop. Hinikayat ng Taiwan President hindi lang ang Amerika kundi maging ang mga bansa sa Europa na makipagtulungan upang mapalakas ang defense technology at maingatan ang seguridad ng Indo-Pacific region. 欧洲国家正在进行再武装 （Europe Rearm），那台湾也正在强化我们的国防力量。 我甚至提出了国防特别预算，我希望台湾和欧洲在未来可以加强军工产业、军工科技的合作。 Bukod sa pag-asa sa tulong ng ibang bansa, patuloy ding pinalalakas ng Taiwan ang sarili nitong kapasidad laban sa posibleng agresyon ng China. Giit ni President Lai, hindi kailanman isusuko ng Taiwan ang kanilang bansa at ang kinabukasan nito ay mananatili sa kamay ng kanilang mamamayan. 台湾不可能是任何一个国家的筹码，台湾的前途只有台湾人民可以决定。台湾对自己有信心。 Gayunman, umaasa siya na mapananatili ang status quo sa pagitan ng mga bansa at magkakaroon ng diplomatikong usapan na magiging susi para magpatuloy ang kapayapaan sa rehiyon. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng pagkabahala at takot si Israeli President Isaac Herzog sa pagtaas ng anti-Semitism sa Australia, kasabay ng kanyang pagbisita sa bansa. Ayon kay Herzog, ang pamamaril sa Bondi Beach noong Disyembre ay pruweba ng matinding galit laban sa mga Hudyo. Gayunman, iginiit din niyang marami pa ring Australian ang nagnanais ng kapayapaan at maayos na dialogo sa Israel. Sa kanyang pakikipagpulong kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, tiniyak ni Herzog ang patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Israel at Australia. It's also an opportunity to bring the relations between our nations on a new beginning and a better future. I think the relations between us do not depend only on the issue of Israel and the Palestinians and the conflict, but has a much broader base, and we should together make sure that it's uplifted to new directions. Inaprubahan ng US House of Representatives ang resolusyon na babawi sa taripang ipinataw ng Trump administration sa mga produkto mula sa Canada. 219 na mga kongresista ang bumoto pabor sa panukala, habang 211 lang ang kontra, kaya aakyat na ito sa Senado at maghihintay ng pag-aproba at pirma ng Pangulo na itinuturing na malabong mangyari. Sa kanyang social media post, nagbabala si Trump sa konsekwensya na posibleng harapin ng sinumang tututol sa kanyang tariff policy. Iginiit naman ng mga nagsulong ng resolusyon na nakasasama umano sa ekonomiya at sa ugnayan ng US at Canada ang dagdag buwis sa pag-angkat at nagpapataas lamang ito ng presyo para sa mga Amerikano. Pinayagan ng pretrial chamber ng International Criminal Court o ICC na magpresenta ng karagdagang ebidensya ang prosekusyon at
ang depensa para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa desisyon ng ICC na inilabas nitong Martes, tinanggap ng korte ang hiling ng kampo ng dating Pangulo na magdagdag ng 78 items sa kanilang listahan ng mga ebidensya, habang 2 dagdag na ebidensya naman sa prosecution. Ayon sa korte, nagkasundo naman ang 2 panig sa pagdaragdag ng ebidensya at walang tumutol kaya pinayagan nila ito. Nakatakda naman sa February 23 ang confirmation of charges hearing at kung sakaling katiga ng korte, ay magtutuloy-tuloy na ang formal na paglilitis sa kaso ng dating Pangulo. Puspusang ensayo at paghahanda na ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection para sa nalalapit na pagbubukas ng UNTV Volleyball League Season 4. Muling sasabak sa hardcourt ang BFP Lady Firefighters sa February 22 at handa nang ipamalas ang disiplina at teamwork sa paglalaro. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sa tingin po namin na coaches sa management, nasa 80% na po yung mga players natin kung gaano sila kahanda sa loob ng court. So, more on chemistry na po kasi yung ginagawa namin yan. Pawis at determinasyon ang bumabalot sa ensayo ng Bureau of Fire Protection Lady Firefighters habang papalapit ang pagbubukas ng UNTV Volleyball League o UVL. Sa bawat palo, receive at block, ramdam ang intensity ng koponan. Kitang-kita ang agresibong depensa at organisadong opensiba. Patunay na seryoso sila sa kampanya para sa kampyonato. Ayon sa head coach na si FO1 Efraim de Maculangan, hindi madali ang pagsabayin ng tungkulin sa serbisyo at ang matinding training. Kaya naman focus na muna sa ensayo ang ahensya. Kasabay ng pinatitingkad na disiplina at kondisyon upang mas maitaas pa ang antas ng kanilang laro sa liga. Ngayong Season 4 ng UNTV Volleyball League, isa sa target ng koponan ang pagpapalakas sa chemistry ng bawat player para sa mas maayos na koordinasyon at execution sa loob ng court. So napaka-importante po ng chemistry kasi diyan sila nakakabuo ng tiwala sa loob ng court sa mga kasama nila. So doon ang tinatawag na amo yan. Doon sila nagkakaamo yan sa loob ng court. So alam nila kung ano yung bigay ng set, ano yung gaano kalakas yung service, ano yung kalakasan nila sa pag-block, sa pagdepensa. So nandun nabubuo yung chemistry po ng mga player. May ilang bagong mukha rin sa lineup ng BFP na inaasahang magdadagdag ng bilis at lakas sa laro. As a new player po, unang challenge po sa akin is I am from a civilian and syempre po uniform personnel po tayo ngayon. Yung disiplina po talaga ini-imply po natin yan sa team po. At the same time po, sa sarili ko po yung goal ko po is mag-improve talaga at makatulong po talaga sa team kasi po yun po talaga yung gusto ko na makatulong po na mag-champion po talaga yung team. Noong nakaraang season naman, tinanghal na MVP ang isa sa kanilang players na si FO3 Gang Abellana na isang rason din kung bakit todo ang pagsisikap ng BFP Lady Firefighters sa paghahanda. Plus na lang din po yung mga yung mga nakuha namin ng mga awards. Basta isa lang yung goal na makuha kung ano yung karapat-dapat and kung ano yung goal ng lahat. Kasi di lang kami naglalaro para sa pot money, naglalaro kami for charity po. And may matutulungan kami and mapapasaya din po. Samantala, bukod sa kompetisyon, layunin ng UVL na palakasin ang camaraderie at suportahan ang mga advokasya ng bawat grupo kung saan ang paglalaro ay para din sa charity at community causes. 10 koponan ang maglalaban-laban ngayong taon, kasama na dyan ang AFP Lady Gunners, Comelec Suffragettes, DFA Emissaries, NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, ang mga bagong koponan ng DENR Lawin Spikers, MMDA Lady Spikers, Pag-ibig Lady Smashers. Kaya naman hindi dapat palampasin ang pagbabalik ng aksyon sa volleyball. Magbubukas ang Season 4 ng UNTV Volleyball League sa February 22 sa PhilOil Arena San Juan. Samahan ang mga koponan ng public servants at abangan ang matitinding laban sa court. Let's go, BFP! Let's go!
Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ng San Pablo City Regional Trial Court laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at ilang kapwa akusado kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasabay nito, itinaas naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ibibigay na pabuya sa sinumang makapagtuturo o magbibigay ng impormasyon para sa pag-aresto sa kanya. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kung yung mga nagnanakaw nga ng lotion, kinikulong natin sa Quezon City Jail ng 6 na buwan, ito, bilyon-bilyon ng kinita, daan ng pinatay. Dapat naman managot siya. Hindi naman pwedeng, porque may pera siya, makakawala siya habang buhay. 20 million pesos na ang halaga ng ulo ng nagtatagong negosyante na sa Charlie Atong Ang. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, indikasyon ito na seryoso sila sa paghahanap at pagpapanagot sa itinuturong mastermind sa pagkawala ng nasa 34 na sabungero. Kung pumatay ka ng 100 tao at may bilyon-bilyon kong pesong pera nakatago at kala mong hindi ka accountable sa batas, may darating rin yung araw mo. Darating rin yung araw mo. Kailangan harapin mo yung ginawa mong mali. Napakarami niyang pera. Napakarami niyang pinatay. Napakalaki ng kinita niya. Siguro naman, in the interest of justice. Kasabay ng pagtataas sa reward money, inaprubahan na rin ng DILG ang pagbili ng LiDAR drone na makatutulong para sa paghahanap kay Ang at iba pang high-profile fugitives. Ang LiDAR drone ay isang unmanned aerial vehicle na may light detection at ranging sensors. Yung LiDAR na yan can penetrate through canopies of trees para makita mo kung ano nasa ilalim ng mga puno. So we're going to be deploying that in the next few months para sa mga intensive manhunt operations sa amin kay Bantag, kay Atong Ang, sa meron pa yung at saka mga parating pa na indictment sa mga floodgate control scandal. Naniniwala naman si Secretary Rimulya na nasa bansa pa rin si Ang. Taliwas ito sa sinasabing nasa Cambodia ang negosyante. Kanina, naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 29 ng San Pablo City, Laguna. Laban kay Ang at 5 pang akusado sa missing sabungero case. Para ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention na kapwa itinuturing na non-bailable offenses. Sa kabuuan, nasa 3 warrant of arrest na ang inilabas ng iba't ibang korte laban kay Ang at sa mga co-accused nito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 2 bahay sa isang exclusive subdivision sa Makati City ang pinuntahan ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation dahil sa impormasyon na naroon umano ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Ngunit matapos ang search operations, bigo pa rin ang mga ito na makita ang negosyante. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The logical reasoning is that the accused may be communicating with the family, with the children. So because hinuli na namin yan at saka nagtanong kami ng mga nangalap kami ng additional na information kung possibly nandiyan yan. Bit-bit ang mga warrant of arrest sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ni Charlie Atong Ang. Nagtungo sa isang high-end subdivision sa Makati City kaninang umaga ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division para isilbi ang mga ito sa bahay ng kanyang mga anak. Pero mga kasambahay lamang ang nadatnan ng mga operatiba. Wala doon ang mga anak ni Atong Ang. Inantay pa ang mga abogado nito para sila ang mag-receive ng warrant. Pagkatapos ay pinayagang pumasok ang ilang mga tauhan ng NBI. Walang Atong Ang na nakita sa loob ng 2 property.
may mga information kasi na natatanggap tayo. And sabi nga namin, we promise that we will comply with our principles of thoroughness and legality. And when you talk about thorough, if we believe that an information is actually credible, believable, we will really move forward in verifying and if need be, send the operatives to check and serve the warrant kung nandun talaga. So, ginawa po namin yan. Sa kabila nito, naniniwala ang NBI na nasa bansa pa rin si Ang at hindi pa ito nakakalabas. We still stand by our earlier declaration na wala kaming natatanggap na very, very credible information na nakalabas po siya. Ngayong tumaas na sa 20 million pesos ang pabuya ng DILG sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Atong Ang, naniniwala ang NBI na mas marami ang magiging interesado at magbibigay sa kanila ng impormasyon. Dati nang sinabi ng NBI na halos ubos na nila napuntahan ang mga property ni Charlie Atong Ang at kinokonsidera din ang mga kasino na posibleng pinagtataguan nito. May mga effort na rin anila silang ginagawa para makipag-ugnayan sa mga personalidad na malapit sa kanya gaya ni na Sunshine Cruz at Gretchen Barreto. Sa ngayon, mayroong 5 warrant of arrest na ang inilalabas ng mga korte sa Santa Cruz, Laguna, San Pablo City at Lipa, Batangas laban kay Ang para sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng administrasyon sa sektor ng agrikultura para masiguro ang supply ng pagkain sa bansa. Ayon sa Pangulo, ngayong taon ay malaking budget ang inilaan ng pamahalaan para matulungan ang sektor na ito, partikular na ang mga magsasaka. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ibig sabihin ay mas maraming infrastruktura at modernong makinarya para sa ating mga masisipag na magsasaka na inaasahan hindi lamang ng Zamboanga Peninsula kung hindi ng buong Pilipinas para sa ating tinatawag na food supply. Aabot sa 300 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa iba't ibang programa at proyekto sa agriculture sector. Dahil dito, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., asahan ang pagkakaroon ng mas maraming infrastruktura at modernong makinarya para sa sektor ng agrikultura na malaking tulong lalo na sa mga magsasaka. Ito ang inihayag ng Pangulo ng kanyang pangunahan ang inaugurasyon ng bagong rehabilitate na Mahayag Dam sa Zamboanga del Sur kanina. Sa ilalim ng budget ng Agriculture Department, aabot sa 33 billion pesos ang inilaan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng farm-to-market roads at 731 million pesos naman na pondo sa small-scale irrigation projects. Ayon kay Pangulong Marcos, tututukan ng administrasyon ang mga lugar na maraming mga magsasaka at probinsyang kilala sa pag-aani ng maraming produktong agrikultural. Prioridad natin ang mga probinsyang umaani ng bigas, mais, mga high-value crop at mga lugar kung saan marami ang magsasaka ay rehistrado sa ilalim ng registry system for basic sectors for agriculture. Higit sa lahat, tinututukan natin ang mga rehiyon kung saan marami sa mga magsasaka ang higit na nangangailangan. Muli ring tiniyak ni PBBM ang tulong sa mga magsasaka para makaangat sa kanilang mga pamumuhay. Makakaaasa po kayong patuloy ang administrasyong ito sa pagbibigay sa ating mga magsasaka ng mas mabilis na access sa ganyan sari-saring teknolohiya, sa sari-saring pagsasanay, suporta pa para umangat at maging mas maginhawa pa ang inyong mga buhay. Samantala, pinulong naman ni Pangulong Marcos sa Malacanang ang mga gobernador ng mga probinsyang matinding naapektuhan ng Bagyong Basyang. Iniutos ng Pangulo ang maagang paglalabas ng pondo bago pa man tumama ang kalamidad, ang pagpapasimple ng proseso upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong at ang mabilis na distribusyon ng binhi upang agad na makapagsimulang muli ang mga magsasaka. Kabilang rin sa mga direktiba ni PBBM ang paghahanda ng financial assistance at ang pagpapalakas ng river clearing operations upang mabawasan ang panganib ng muling pagbaha. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Walang online adoption na ginagawa ang National Authority for Child Care o NACC para sa mga nais mag-ampon ng bata. Kaya naman ikinababahala ng ahensya ang tumataas sa bilang ng mga sanggol na ibinibenta online. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Base po sa mga na-monitor po ng NACC sa mga naging entrapment operations. Since 2024 po, 2024 may na-monitor po tayo na 5 entrapment operations ng ating PNP. 2025 naman po, 8. And ngayon po surprisingly, hindi pa po tapos ang first quarter, meron na po tayong 7. Habang patuloy ang paglago ng digital platforms, lumalawak at tila nagagamit na rin ito sa mga iligal na transaksyon gaya ng lumalaganap na pagbebenta ng bata online. Ayon kay Assistant Secretary for Programs and Services ng National Authority for Child Care na si Rowena Makalintal, 7 na ang naitalang kaso ng child selling sa mga naging entrapment operation ng Philippine National Police sa unang quarter pa lang ng taon. Hindi pa aniya kasama rito ang kasalukuyang mga operasyon ng ilang law enforcement agencies, maging ang mga hindi pa nahuhuli na mga grupo sa social media na nagsasagawa ng mga iligal na transaksyon. And unfortunately, nakakalungkot, ilan po sa kanila, mismong nanay, mismong tatay po ng bata. Tapos meron pong isa na inattempt po niyang ibenta yung bata niya via Facebook group, 12 to 15,000 po, dahil lang gusto nga po nila magkaroon ng budget pagpuhunan sa kanilang food cart business. Niliraw ni ng NACC na wala silang ipinatutupad na adoption ng mga bata online. Para naman po sa mga gustong mag-ampon, wala pong online adoption. Kaya hindi po kayo dapat nagre-resort sa Facebook o sa internet para maghanap ng batang aampunin. Samantala, nagbabala naman ang NACC na ang sinumang nagparehistro ng isang batang hindi nila tunay na anak bilang sarili nilang lehitimong anak ay maaaring makasuhan at maharap sa 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Gayunman, kung sakop ito noong taong 2019 pababa, binibigyan ng pagkakataon ang sinumang nagkupkop na ayusin ito sa ilalim ng Simulated Birth Rectification Act o RA 11222. Ang Simulated Birth Rectification Act ay isang batas na nagbibigay ng pagkakataon na maitama ang pekeng rehistro sa kapanganakan ng isang bata. Ito ay para sa mga kaso kung saan ipinarirehistro ang bata na parang kanyang sariling anak kahit hindi naman nanganak ang nagparehistro. I-file lang po ninyo ang inyong mga petition sa mga local government units sa ating mga LSWDO. Ika-cancel po yung simulated birth certificate. Ilalabas po yung tunay na birth certificate para maipakita po natin yung true identity ng bata na inampon ninyo. Diretso na po sa proseso ng pagpapaampon. At wala po kayong penalty. Pati na rin po yung mga kapotsyabang nurse, kakotsyabang midwife, kakotsyabang doktor na kasama po na nakikunay doon sa birth certificate, sa simulated birth certificate, pati po sila makaka-avail din po ng amnesty na pinoprovide ng batas natin. Dagdag pa nito, ang naturang palugit at pag-legalize ay hanggang March 2029 na lamang. Samantala sa proseso ng adoption, tiniyak ng NACC na wala itong bayad at pawang mga requirement lamang ang kailangan, gaya ng police clearance, medical evaluation at test, at psychological evaluation. Pagkatapos, dadalhin ang bata sa assessment ng mga social worker para sa matching test. Muling paalala sa mga magulang na huwag gawing negosyo ang mga anak o iwanan na lang kung saan. Kung hindi nila kaya ang pag-aalaga, lumapit sa NACC. Tiniyak din ng ahensya na hindi ito magdudulot ng kaso ng abandonment basta't idaan sa maayos na proseso upang ang bata ay mapunta sa lugar na ligtas at maaalagaan. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pakikipagpulong niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, iginiit ni US President Donald Trump ang pagpapatuloy ng nuclear deal sa Iran. Ayon kay Trump, bagamat nais niya na makabuo ng isang kasunduan sa diplomatikong paraan, handa pa rin umano ang Washington na kumilos laban sa Tehran sakaling mabigo ang usapan.
Una nang sinabi ni Netanyahu na igigiit niya kay Trump na maisama sa negosasyon ang pagpipigil sa uranium enrichment ng Iran, pati ang ballistic missile program at suporta nito sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. Ayon sa Iran, handa ito magbigay ng limitasyon sa kanilang nuclear program kapalit ng pagluwag ng economic sanctions sa kanila. Ngunit mariin din itong tinanggihan ang iba pang hinihingi ng Estados Unidos at iginiit na hindi sila magpapasindak. Pumanaw na ang principal na si Sasipat sa Mosorn matapos barilin ng isang armadong lalaki na pumasok sa paaralan malapit sa Hat Yai sa southern Thailand. Ayon sa pulisya, binawian siya ng buhay madaling araw ng Huwebes habang nananatiling nasa ligtas na kondisyon ang babaeng estudyanteng tinamaan. At nagpapagaling din sa ospital ang isa pang mag-aaral na tumalon mula sa bintana. Naaresto naman ang 18 anyos na suspect makalipas ang halos 2 oras sa tensyon kung saan naipit sa loob ng gusali ang ilang guro at estudyante. Iniimbestigahan pa ang motibo ng pag-atake. Sa pahayag ng paaralan, nagpahatid sila ng pakikiramay at sinabing mananatili sa kanilang alaala ang kabutihan at alaala ng kanilang punong guro. Sa pagpapatuloy ng paglilitis laban sa giant tech company na Meta at YouTube, mariing itinanggi ng the Instagram head Adam Mosseri ang paratang na nagdudulot umano ng clinical addiction ang Instagram. Aniya, dapat umanong ihiwalay ang tunay na medikal na adiksyon sa simpleng problematic use at inamin na minsan ay nagagamit lamang basta-basta ang salitang addicted. Kinwestiyon naman ng prosekusyon ang disenyo ng mga platform na umano'y sinadyang makahikayat ng labis na paggamit ng kabataan para sa kita. Inaasahang susunod na harap sa hukuman ang CEO ng Meta na si Mark Zuckerberg habang patuloy na binabantayan ang kaso na maaaring magsilbing batayan ng iba pang demanda sa buong Estados Unidos. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Lumagda sa kasunduan ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Mayors for Good Governance upang palakasin ang kanilang programa kontra korupsyon sa pamahalaan. Layon din itong maisulong ang maayos at makataong pamamahala sa lahat ng komunidad sa bansa. Ito ang balita ni Grace Doctolero. We finally realized that we need to do something and do a different approach, something sustainable, pangmatagalan. And the only way to do that is partner with faith-based groups. Kasi kailangan talagang faith is not just a belief. It's a call to action. Palakasin pa ng iba't ibang grupo kontra katiwalian ang mga hakbang tungo sa maayos na pamamalakad sa pamahalaan. Ito ang nakapaloob sa bagong kasunduan sa pangunguna ng Mayors for Good Governance. Layon ng kasunduan na isulong ang makatarungan at makataong lipunan sa pamamagitan ng pagkakaisa at aktibong partisipasyon ng komunidad na may pag-ibig, pagkakapantay-pantay at umiiral na hustisya. Binigyang diin ni former Chief Justice Maria Lourdes Serino na mahalagang pagkakaroon ng mga pulisiyang nakabatay sa moral at makataong prinsipyo. Ibig sabihin po, gagawin natin ang pag-combine ng ating pagkaalam sa salita ng Diyos sa itinuturo ng Constitution. And that is what bawat isang mahalaga is all about. Kaya maganda po inaalok namin ang aming lessons on bakit bawat isa mahalaga, bawat isang Pilipino mahalaga. Binigyang din naman ni retired Philippine National Police General Rodolfo Azurin, presidente ng Better Philippines Movement, ang malaking papel ng mga leader sa paggabay sa kanilang mga nasasakupan. When I became the chief, sabi ko, naging nationwide yung application ng Kasimbayanan. When I retired, and then nakita ko nga na hindi lang pala ang PNP ang kailangan natin na engage, but we need to engage the other government offices too. Kasi nga ang problema natin is parang
halos lahat ng sektor ng ating gobyerno, kailangan nila na parang merong mag-guide sa kanila ng mga religious group. Ang aktibidad ay dinalahan rin ng mga kinatawan ng iba't ibang civil society groups. Sa pamamagitan ng pagkakaisang ito ng mga leader ng pamahalaan at faith-based groups, umaasa ang mga organizer na mas mapalakas ang panawagan para sa malinis, makatarungan at makataong pamamahala sa bansa. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumalo sa preliminary investigation ng reklamong plunder si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kanina sa Department of Justice. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, naghain ng manifestation ng state witnesses at kapwa-akusado ng dating senador na hindi sila sasagot sa preliminary investigation sapagkat discharge o inalis na sila bilang respondent. Kaugnay nito, duda na ang kampo ni Revilla kung papaano mapatutunayan ang elemento ng conspiracy kaugnay ng plunder. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. Ito ang sentimiento ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. nang dumalo sa preliminary investigation hearing sa Department of Justice kanina. Naghain ito ng counter-affidavit sa reklamong plunder na isinampa laban sa kanya at ilang dating Department of Public Works and Highways o DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Binweltahan ito ang mga nag-aakusa sa kanya na anyay kasinungalingan lamang ang mga ibinibintang. Nagpasalamat naman si Revilla sa kanyang mga taga-suporta na naghihintay sa labas ng DOJ. Ang panawagan ng mamamayang Kabitenyo, Yusek Bernardo, panagutin, hindi si Bong Revilla. Ayon sa tagapagsalita ng dating mambabatas na si Attorney Francesca Lourdes Senga, naghain ng manifestasyon ang state witnesses na sina Bernardo, Alcantara at Opulencia na hindi na sila sasagot sa preliminary investigation. Paliwanag anya ng mga ito, discharged na sila o hindi na sila kasama sa reklamo bilang testigo ng Estado. Ikinagulat nila ang development na ito. Nakakapagtaka, 4 yung kinasuhan, tapos biglang 3 witness protection, di ba? Tapos hindi namin alam kung ano yung kahulugan na yun kasi ang final lang nila ay manifestation. Kumbaga sinasabi nila na na-discharge sila sa witness protection programs. Dagdag pa ni Senga, hindi pa malinaw sa kanila kung ano ang epekto nito sa reklamo at pag-aaralan pa nila ito. Kaugnay nito, duda na ngayon ang kampo ni Revilla kung papaano mapatutunayan ang issue ng conspiracy o sabwatan kung ang dating senador lang ang natitirang respondent. Yan din po yung katanungan. No? So, how can it be a conspiracy kung nag-iisa lang, di ba? Yun. So, yun po talaga ay isang katanungan dyan. So, ima-manifest. Your guess is as good as mine. Binigyang diin ni Senga, paiba-iba ang salaysay ng mga testigo tulad ni dating Undersecretary Bernardo na nagdawit kay Revilla sa anomalya ng flood control projects. Partikular na umano ang hindi magkakaparehong halaga ng sinabing tinanggap ng dating senador. Kasi kung titignan nyo yung mga affidavit o salaysay ni Yusek Bernardo, makikita nyo na nag-iiba-iba yung kwento niya. Saan nag-iiba-iba? Una, magkakaiba yung mga petsa kung kailan di umano binigyan ng pera o dinala yung pera sa bahay ni Senator Bong. Posibleng magkakaroon pa ng susunod na preliminary investigation sa February 20 pero hindi pa tiyak kung kailangang muling dumalo ni Revilla ng personal. Sabi pa ng Department of Justice, maglalabas sila ng pahayag kaugnay sa salaysay ng kampo ni Revilla. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hinusisa sa pagdinig ng House Committee on Transportation ng kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa katubigan ng Basilan, gayon din ang Maritime Industry Authority o Marina. Kinwestiyon kung bakit pinahintulutan pang makapaglayag ang mga vessel nito gayong ilang beses nang nasangkot sa maritime incidents. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Bakit po since 2019, yung kumpanya ninyo nasangkot sa 32 incidents? Kasama na dyan yung sinabi ng DOTR at yung MV Lady Mary Joy 3 noong 2023. 31 ang namatay. At may tanong po tayo sa Marina.
Bakit kung ganito na kadalas yung mga insidenteng kinasasangkutan nitong kumpanyang to, bakit ngayon lang nasuspende operation ho nila? Paulit-ulit na nga na nasasangkot sa iba't ibang insidente. Nagtataka ang ilang miyembro ng House Committee on Transportation kung bakit nakapaglalayag pa rin ang mga pampasaherong barko ng Allison Shipping Lines, ang kumpanyang may-ari ng MV Trisha Kirsten Tree na lumubog sa katubigan ng Basilan noong January 26, 2026. Mahigit 50 tao na ang nasawi sa trahedya. Ito ay sa gitna ng maritime incidents na kinasasangkutan ng mga barko ng kumpanya, kabilang na ang sunog sa MV Lady Mary Joy noong March 2023 kung saan marami rin ng nasawi. Inusisa ang tagapagsalita ng Allison Shipping Lines at ang Maritime Industry Authority o Marina kaugnay ng trahedya. Ang punto ko ho, etong kumpanya na Allison madalas nasasangkot sa iba't ibang insidente. DOTR na nagsabi since 2019, 32 incidents. So bakit pa rin pinapayagang maglayag yung ganyang kumpanya? Nasangkater ba yung mga insidenteng kinasasangkutan? I'm not privy on the incidents before, but again, that's 32. The actual number is 26 actually. There are double entries lang po ang... May double entries. Kahit na 32, 26 o Yes, kung ano pa man. I agree with you that kailangan na po siguro yung suspende. Sinabi ko nga kanina, systemic na po yung nangyari ngayon. Hinihinalang overloaded ang MV Trish Kirsten 3 ng bumiyahe, pero inihayag sa pagdinig na ang pagpasok ng tubig sa cargo side ng barko ang dahilan ng pagtagilid nito at kalaunay paglubog. Isa rin sa sinilip sa pagdinig ng House panel ang hindi umano pagtimbang sa mga cargo vehicles. We have corrected the impression that the vessels, that the Roro vehicles which boarded that the Trisha Kirsten 3 actually went through the weighbridge. And our port operator, which is Global Ports, they have the truck scale receipts to prove that there were actually the vehicles actually passed through the weighbridge for that particular voyage. Ako po yung second to the last sa rampa ng barko, which yung katanungan is kung dumaan ba sa scale para magtimbang. Wala po. Hindi dumaan. Na-question din ang accessibility ng emergency equipment sa barko. Ayon sa ilang pasaherong nakaligtas sa trahedya, nang mangyari ang insidente, nahirapan sila sa pagkuha ng life jacket dahil nakalock sa cabinet ang mga ito. Sa iilang piraso rin umanong life raft o emergency vessel na available, lumubog pa ang isa. Pagkakuha po namin ng life jacket namin, naka-double knot po siya. So you won't be able to use it agad-agad kasi kailangan mo pa siyang buksan. Nakaganon po siya very tightly. And pagka-open po namin ng life jacket, sira po. Nais namang paimbestigahan sa National Bureau of Investigation o NBI kung anong nangyari sa kapitan ng lumubog na MV Trisha Kirsten Tree. Ayon sa Allison Shipping Lines, kabilang sa mga nawawala ang ship captain. Can we ask the NBI to probe the whereabouts of the captain of the ship? 31 taon na ang lumubog na MV Trisha Kirsten 3 at taong 2010 ito nang bilhin ng Allison Shipping Lines. Nasilip din ang ginawang malaking pagbabago sa barko noong 2010 mula sa one-decker ship. Dinagdagan ito ng 2 pang palapag para maging isang 3-decker na barko. Maging ang tulong pinansyal naman ay pinagkaloob ng shipping line sa mga biktima ng trahedya na question din. Yung company nagbigay ba ng cash? Yes po. Okay. Yes. So aside from the insurance? We advanced. So marireimburse din pala kayo. So hindi lang pala yan, in advance lang pala nyo, on your part, wala rin pala kayong binigay. Because of the pending investigation. Ma'am, may namatay na eh. Sasabihin nyo, compassionate dapat ang mga tao. May namatay na eh. Ano pa hinihintay nyo yung investigasyon? Mabuhay ulit yung patay? Yung sinasabi nyo palang binigay nyo 21 million, in advance lang nyo eh. Masusundan pa ang pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng trahedya. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa na namang kasaysayan ang nalikha ng Filipino-American stand-up star na si Jokoy matapos itong mag-iwan na marka ng kanyang mga kamay, paa at lagda sa isa sa iconic TLC Chinese Theater sa Hollywood, California.
Dahil dito, mahahanay ang film comedian sa mga naglalakihang pangalan sa industriya tulad ni Tom Cruise, Meryl Streep, Jackie Chan at Harrison Ford na may kapareho ng parangal. Sa kanyang talumpati, iniwan niya ang mensaheng fail as hard as you can bilang paalala na bahagi ng tagumpay ang pagharap sa kabiguan. Kilala si Jokoy sa kanyang mga sold-out stand-up shows sa iba't ibang bansa at sa pagbibida ng kulturang Pilipino sa entablado, kabilang ang pagiging unang PhilAm na nag-host ng Golden Globe Awards noong 2024. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Daisy Orteza, Euforcina Bernardino at Yvette Habal. Gayon din kina Amina Centeno Arnold, Menil at Reynaldo Nerha. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 4:2 na nagsasabi, manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.